Miss Alice Goo, nadinig ko po kanina kay Honorable Congressman Junicio, kayo po ay 38 years old na. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Ngayon po, ano na po ang age ng father mo? Father ko po, 68. Okay. May information po, Mr. Chair, though hindi ito validated, ang father po ni Miss Alice Goo ay nasa Pilipinas na noong 1990s. Sa pagkakaalam nyo, Miss Alice Goo, nadinig ko po kanina kay Honorable Congressman Junicio, kayo po ay 38 years old na. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Ngayon po, ano na po ang age ng father mo? Father ko po, 68. Okay. May information po, Mr. Chair, though hindi ito validated, ang father po ni Miss Alice Goo ay nasa Pilipinas na noong 1990s. Sa pagkakaalam nyo, Miss Alice Goo, totoo ba ito o hindi? Your Honor, I cannot confirm the exact year. 1990s or 2000? Your Honor, ang date of birth ko po ay 1986. So, I think before po. Yes. Miss Alice Goo, sa previous hearings, nadinig po ng taong bayan na ikaw ay lumaki sa farm. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. Mr. Chair, narito po ba ang Vice Mayor ng Bambantarlac? Pwede po ba? Yeah, acting mayor, and he was here earlier. Si Mayor, Mr. Chair, yung pong Vice Mayor ni Miss Alice Goo bago nagkaroon po ng issue. Nag-CR, parang ang tagal. Importante kasi, Mr. Chair, yung gusto ko pong itanong sa kanya. while waiting for the Mr. Chair, guest, we'd like to acknowledge the presence of our Deputy Speaker Balindong. Mr. Chair, while we're waiting, I'd like to manifest that all of the public officials of Bamban have been suspended except one until November. The only one here who is right now the acting mayor, the first councilor, is here, Mr. Chair. But all of them, including the one that we asked questions a moment ago, has been suspended. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I'm referring to former Vice Mayor. Kanina lang po, nandyan siya eh. Yusek Gilbert Cruz, sir. Kasama po ba kayo sa raid, yung PAOK? Kasama po ba sa raid na ginawa sa Bambantarlac? Tama po ba? Yes, Your Honor. Sa raid na isinagawa po ninyo, may nakuha po ba kayong CCTV o wala? Meron po kaming nakuha sa Bamban, sir. Thank you, Mr. Chair. Kung may nakuha po kayong CCTV, expectedly, mayroong CCTV footages dyan. Tama po ba? Yes, Your Honor. Sino po, Mr. Chair, ang may hawak ng CCTV and CCTV footages na nakuha sa Pogo Hub, Bambantarlac, Mr. Chair? I think it's in the possession of MIG, Armed Forces of the Philippines, sir. Mr. Chair, pwede po bang ma-request na may submit ng MIG? Yes, sir.
yung pong CCTV and CCTV footage na na-recover po sa Pogo Hub ng Bamban Tarlac, Mr. Chair? Yes, we will direct the Secretariat to coordinate with MIG of the Armed Forces of the Philippines with regards to the request of Congressman Busita. Comsec? Thank you, Mr. Chair. To continue, Mr. Chair, Yusek Gilbert Cruz, sir. Kasama po ba ang PAOK sa operasyon na ginawa sa Porac, Pampanga? Yes, Your Honor. Yes, thank you. Meron din po bang CCTV and CCTV footages na nakuha doon? As I can remember, meron po, sir. Nasaan po yon, Mr. Chair? I think it's in the possession of the CIDG na kasama namin, sir, during the raid. Mr. Chair, pwede po bang ma-request from CIDG, PNP to submit CCTV and CCTV footages na nakuha po sa operation against Pogo, illegal Pogo sa Porac, Pampanga, Mr. Chair? The Secretariat is directed to coordinate with CIDG and request CCTV, Congressman Busita, the CCTV in the raid made at the Porac, Pampanga, Pogo. To include CCTV footages, Mr. Chair, pwede po kasing na-retract na yon, pwedeng wala na doon, pero meron CCTV footages, Mr. Chair, if I may. Yes, Comsec, please take note of the request of Congressman Busita. To continue, Mr. Chair, since na-discover po ng PAOK na there are more than 400 illegal POGOs nationwide. Tama po ba? Meron ganon? Diba? Tama po, Mr. Chair? That's more or less right now, Your Honor. Yes. Dahil wala po tayong representative from CIDG, Mr. Chair, alam ko po mayroong anti-illegal gamblings na ini-implement ang PNP. Ang tanong po, Mr. Chair, alam po ba ni Yusek Gilbert Cruz bilang head ng PAOK, sa pagkakalam po ninyo, may accomplishment po ba ang PNP, particular ang CIDG, against illegal gambling, particular po sa POGOs, wherein dineclare po ninyo na may na-find out po kayo, may na-discovered po kayo na more than 400 illegal POGOs nationwide. The intel list was given in one of our meetings with SILG, and I think it was turned over to the PNP. And with those lists na nandun, sir, they created this task force skimmer for the particular purpose of itong anti-illegal pogo, sir, para paghuhulihin itong mga illegal pogo. And as far as the accomplishment, sir, ang pagkakaalam ko, sir, at least meron na yata silang 4 na hinuli, but hindi ko lang alam, sir, kung ano yung mga naging resulta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, nabanggit po ni Yusek Gilbert Cruz na sa pagkakaalam niya, merong 4 na accomplishment ang PNP, anti-illegal gambling, particular sa illegal POGOs. Di po ba identified na yung location at complete address nitong reported illegal POGOs? Tama po ba, Yusek Gilbert Cruz, sir? Yes, sir. The info submitted, that's to include the address, the Google Maps, and the exact location of the POGO or POGO sites. Mr. Chair, pwede po bang madirect ang PNP to submit report? Ano na po ang status nito? At least kung na-verify nila, kung wala na itong mga illegal POGOs doon sa submitted report po ng PAOK, Mr. Chair? Your Honor, I think PAGCOR should know and can perhaps reply to your query. PAGCOR. Your Honor, for the list of the illegal or legal IGL. PAGCOR, sir,
meron pong reported illegal POGOs nationwide, which is more than 400. And according to Yusek Gilbert Cruz, as far as he knows, meron na pong 4 na accomplishment ang PNP out of more than 400. Ang tanong po, Mr. Chair, alam po ba ng PAGCOR, ano na po ang status nito? Nitong more than 400 illegal POGOs? Nandiyan pa rin po ba sila? Or ano po ba? Sir, let me get some clarification lang po. Yung list po ba ng 400 na sinasabi natin is yung mga canceled namin na dating licensee na pwedeng nag-ooperate pa? Yun po ba yung binabanggit nating listahan, Your Honor? No, Mr. Chair. We are talking of illegal POGOs reported by PAOK. More than 400 po ito. So, I think, Mr. Chair, with respect to PAGCOR, parang mahihirapan po silang sumagot dahil sila po ay nakapokus lamang sa legal, sa may license. And ang nakikita ko po dito talaga, Mr. Chair, concern ito ng PNP. And they are required to conduct operations against illegal drugs, illegal gamblings. So parang kung titingnan po natin, identified na, pero bakit hindi pa natin masagot kung wala na ba talaga itong more than 400 illegal POGOs? Anyway, Mr. Chair, in the interest of time, if I may continue, by the way, sir, before I continue, pwede po bang i-reiterate ko mag-submit ang PNP ng report as far as these illegal POGOs are concerned, Mr. Chair? Okay, so PNP, please submit to the Secretariat the requested document by Congressman Busita. To continue, Mr. Chair, Yusek Gilbert Cruz, being retired police general, dito po sa ginagawa nating investigation sa Kongreso at sa Senado, na kung saan ang taong bayan ay may pagdududa na may mga kasama tayong PNP personnel na involved dito sa illegal POGOs na ating iniimbestigahan ngayon. Ano po ang nakikita niyong epekto nito sa PNP? Of course, the trust and confidence, sir, nung mga tao na supposed to be naniniwala sa atin at umaasa sa atin na tayo yung magiging sangkalan nila o tagapagtanggol nila pag sila ay naapi. Parang it would be hard for them to give their trust once na may nakikita silang, hindi naman po lahat. Maybe it's just a small part of the organization, of the PNP organization. Yun lang nga, sir, pag may mga ganyang issues, naapektuhan yung integrity ng organization. In other words, Mr. Chair, base po sa response si General Gilbert Cruz, dapat talaga ma-address ito immediately, properly, accordingly. Tama po ba? Yes, sir. To continue, Mr. Chair, nandyan na po ba si Vice Mayor, bago yung former Vice Mayor, Mr. Chair? Comsec, nandiyan po ba? Mr. Chair, with all due respect, pwede po ba cut muna yung time ko while waiting? Kasi po, baka mamaya wala na akong time. You're okay, Congressman Busita. You still have 9.5 minutes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, hindi po ako makapag-proceed ng pag-question, pag-interpolate to yung mga questions ko po for Miss Alice Goo kasi po dapat po matanong ko muna si Mayor.
To continue, Mr. Chair. Vice Mayor, former Vice Mayor, during the previous hearing po sa Senado, nadinig natin na sinasabi ni Miss Alice Go na siya ay lumaki sa farm. Matanong ko lamang po, Vice Mayor, bago po kayo naging Vice Mayor, ano po ang inyong posisyon? Your Honor, nag-mayor po ako ng 2001. 2001. Ilang years po kayong naging mayor ng Banban, Tarlac? Nag-mayor po ako ng 2001 hanggang 2004 at nag-re-elect po ako ng 2004. Natalo po ako. Ngayon po, after na natalo ako, na bumalik po ako ng 2007, nanalo naman po ako ulit ng mayor up to 2013 po. So, ibig sabihin po, naging public official kayo since 2001. Tama po? Opo. Okay. Kayo po ba ay lehitimong residente ng Banban, Tarlac? Yes, Your Honor. Balikan ko lamang po, yung sinasabi ni Miss Alice Go na siya ay laki sa farm. Sa pagkakaalam po ba niya, ninyo, bilang matagal ng government official ng Banban, Tarlac, nagsasabi po ba siya ng totoo o hindi? Ang pagkaalam ko po, matagal na po sa Bamban. Noong 2001 po, pinuntan ako sa opisina na nag-request po siya ng permit sa kanyang piggery. Dahil nagkaroon po siya ng piggery doon sa Bamban, na nakabili siyang lupa doon noong 2001. Kaya po, nag-request po siyang permit sa akin. So, binigyan ko naman po. Linawin ko lamang po, Vice Mayor. Sino po ba ang tinutukoy mong siya? Si Miss Alice Go o yung tatay niya? Si Alice Goo po.